Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula noong nakalipas na 3 taon matapos ang pagkalat ng zombie virus na sumira sa iba't ibang parte ng mundo. Sa ngayon, sa kabila ng malawakang pananaliksik, wala pa ring natutuklasang lunas laban sa zombie virus. Sa isang inabandonang kulungan, abala ang isang koponan mula sa center sa pagsasaliksik ng posibleng lunas. Ngunit naputol ang kanilang gawain nang lusubin ang kulungan ng napakaraming zombie. Mabilis na isinara ng kapitan ng koponan ang mga bakal na tarangkahan upang harangin ang mga zombie at nagsimulang lumaban. Samantala, sa isang liblib na Arctic base, nakipag-ugnayan ang isang tagapagbalita mula sa National Security Agency sa kapitan. Agad niyang iniutos na lumikas sila mula sa kulungan dahil may paparating na helikopter na susundo sa kanila. Hiningi rin niya na samahan ng kapitan ang punong doktor mula sa SEAS at tungo sa isang research facility sa California. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, nagsimulang mabiyak ang mga bakal na tarangkahan dahil sa presyon. Inutusan ng kapitan ang kanyang mga tauhan na bantayan ang pangunahing pasukan at umakyat siya para hanapin ang doktor, pinapatay ang anumang zombie na nakakasagupa nila. Sa sandaling iyon, sinusubukan ng pangkat medikal ang isang bagong bakuna. Nakita ng kapitan ang punong doktor at sinabi na kailangan nilang agad na lumisan sakay ng helikopter. Ngunit iginiit ng doktor na ito na ang tamang pagkakataon upang isagawa ang human trials ng bakuna. Ang mga paksa ng pagsubok ay 3 preso na nakatakdang bitayin sa kulungan. Matapos iturok sa unang preso, agad siyang namatay at pagkatapos ay naging isang mabangis na zombie na mabilis namang pinatay ng kapitan. Ang ikalawang preso ay kalbo at nang turukan ng ibang bakuna, mabilis siyang nagbago, nagkaroon ng mas matinding lakas, binaril siya ng kapitan sa... Sumunod ang ikatlong preso, si Murphy, na tinurukan ng ikatlong uri ng bakuna. Biglang may narinig na katok sa pinto. Sumilip ang kapitan sa butas ng pinto na parang tsismoso at nakita ang isa niyang kasama sa labas. Nang buksan ang pinto, nadiskubre niyang naging zombie na ito at napilitan siyang patayin. Dumagsa ang mas maraming zombie at sinalakay ang mga medical staff na nagresulta sa punong doktor na lang ang natirang buhay. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating ang helikopter sa kulungan upang sunduin ang kapitan at ang doktor. Binalaan sila ng tagapagbalita na isang dambuhalang alon ng mga zombie ang paparating at siya mismo ay naghahanda ng lumikas mula sa Arctic base. Habang inaakyat ng kapitan ang doktor sa bubong para sa paglikas, naiwan si Murphy na kinagat ng isang bagong gising na zombie na... Dahil dito, dumagsa ang mas maraming zombie kay Murphy na nakatali sa kama, walang magawa at nagpupumiglas na... Sa bubong, ibinunyag ng doktor sa kapitan na dahil si Murphy ay naturukan ng ikatlong uri ng bakuna at hindi nagbago, maaari siyang maging susi sa paggawa ng matagumpay na bakuna. Kaya, nakiusap ang doktor na iligtas siya. Buo ang loob ng kapitan na bumalik para sagipin si Murphy. Samantala, habang naghahanda ng lumikas ang tagapagbalita, natuklasan niyang tumakas na ang natitirang kasamahan niya sakay ng eroplano, ngunit nag-crash ito at siya lamang ang natirang buhay sa Arctic base. Makalipas ang ilang panahon, nagtayo ng mga silungan sa iba't ibang bayan. Si Roberta, na dating pinuno ng pangkat pangseguridad, ay nagpoprotekta ngayon ng mga tao sa isa sa mga silungang iyon. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang maliit na bangka na papalapit. Naroon ang kapitan at si Murphy. Sinabi ng kapitan na sila ay nasa isang misyon ng gobyerno. Samantala, sa Arctic base, nakatanggap ng nakababahalang mensahe ang tagapagbalita mula sa research facility sa California, nagsasabing sinalakay na ito ng mga zombie. Sa kasamaang palad, hindi niya makontak ang kapitan para iparating ito. Balik kay Roberta, humiling ang kapitan ng tulong upang marating ang research facility sa California. Pumayag siya at nagsimula silang bumiyahe sakay ng kotse. Kasabay nito, ang iba pang miyembro ng silungan ay bumibili ng armas mula sa isang mangangalakal sa labas. Bumili si Adi ng isang malaking pamalo, marahil ay ginagamit sa masahe ng katawan, at nakipagpalit ng gamot para sa bala ang isang matandang lalaki na si Desi. Bigla silang sinalakay ng mga zombie, ngunit madaling pinatay ni Adi gamit ang kanyang bagong pamalo, samantalang si Mac ay kumuha ng kanyang handgun na puno ng hormone at nagsimulang magpaputok ng walang direksyon. Nadiskubre ng mga miyembro ng silungan ang maraming bangkay ng zombie malapit sa ilog, na kunwari patay ngunit bumangon mula sa tubig.
Nang mapagtanto ni Roberta at ng kanyang grupo na hindi nila makontak ang sinumang naiwan sa silungan, nagpasya siyang bumalik. Ngunit pinigilan siya ng kapitan gamit ang kanyang baril at hinila si Murphy palabas ng kotse, hiniling na ipakita nito ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbubukas ng damit. Ayaw man ni Murphy, itinaas niya ang kanyang kamiseta, ipinakita ang kanyang malalaking kalamnan at higit sa lahat, ang napakaraming kagat ng zombie. Ipinaliwanag ng kapitan na si Murphy lamang ang tanging tao sa mundo na naturukan at nakagat ng mga zombie nang hindi nagkaroon ng anumang pagbabago na ginagawa siyang mahalaga para sa paggawa ng bakuna. Samantala, sina Dorsey at ang kanyang grupo na nagbabalak bumalik sa silungan ay nakatagpo ng isang bus na puno ng mga bata at zombie. Nang maabutan nila ang bus, sinalakay sila ng napakaraming zombie. Nalampasan sila ng bilang at napaligiran ng mga ito. Biglang dumating ang grupo ni Roberta sakay ng kanilang kotse, binangga ang mga zombie upang iligtas sila. Pagdating nila sa research facility, natuklasang bagsak na ito. Nagpasya ang grupo na maghanap ng mga suplay doon. Nakakita si Roberta ng isang sanggol sa loob ng kotse, at natagpuan naman ng grupo ni Ducey ang isang kulungan na may babaeng nakakulong upang makaiwas sa mga zombie. Nang muling magsama-sama, ipinaliwanag ng babae na si Cassandra na sinalakay ng mga zombie ang pasilidad ilang araw na ang nakalipas. Nagpasya ang kapitan na mag-ipon muna ng mga supply bago lumisan. Habang nangunguha, biglang inatake si Dixie ng isang zombie, ngunit napatay ito ng isang sniper mula sa bubong na iligtas ang kanyang matandang buhay. Naroon sa isang bahay sina Murphy at ang isang maskuladong kasama nang biglang pasukin sila ng mga zombie. Napatay ng kasama ang napakaraming zombie gamit lamang ang maso. Pagkatapos, napansin nilang mahina na ang sanggol. Nang dumating si Roberta, natuklasan nilang naging zombie na ang sanggol. Ayaw man nilang patayin ang cute na sanggol na zombie, lumabas na lamang sila at ikinandado ito sa loob, balak gawin itong alagang zombie. Dahil wala sa kanila ang may sariling anak, naramdaman nilang hindi patas na may mga anak ang mga zombie, kaya't napagdesisyonan nilang ipadala ang kapitan pabalik sa loob upang patayin ang sanggol na zombie. Sa ilalim ng kotse, natagpuan ng kapitan ang sanggol na zombie, ngunit biglang dumating ang iba pang zombie mula sa itaas. Nilamon nila ang kapitan simula sa kanyang mabahong parte. Sa pagkarinig ng kanyang sigaw na parang manok, pumasok ang grupo sa bahay at natuklasang pinatay na siya ng mga zombie. Pagkatapos ng matinding bakbakan, napatay nila ang lahat ng zombie. Sa oras na handa na silang iwan ang misyon ng kapitan, biglang umandar ang radyo nito. Ang tagapagbalita iyon na iniutos kay Roberta at sa kanyang grupo na ipagpatuloy ang paghatid kay Murphy sa susunod na lokasyon. Bigla ring naputol ang signal ng radyo. Nagpasya silang tapusin ang kanilang misyon at nagsimula sa paglalakbay. Natuklasan ni Dorsey na ang sniper na nagligtas sa kanya kanina ay malapit lamang, kaya inimbitahan nila itong sumali sa kanilang grupo. Samantala, naramdaman ni Murphy na nagsisimula ng magbago ang kanyang katawan at natagpuan ang isang maluwag na ngipin sa kanyang bibig. Habang naglalakbay, napuno ng mga zombie ang paligid. Masayang minaneho ni Roberta ang kotse at binabangga ang mga zombie. Makalipas ang ilang sandali, biglang nasira ang kotse. Itinabi niya ito upang ayusin. Pagkatapos, nagtungo sila sa isang abandonadong paradahan upang maghanap ng gasolina. Biglang lumitaw ang isang kakaibang lalaki, humihiling ng sakay patungo sa ligtas na lugar. Tila nakilala siya ni Cassandra, ngunit pinili niyang hindi siya pansinin. Binanggit ng lalaki ang isang kalapit na pabrika na punong-puno ng mga zombie, ngunit may sapat na gasolina para sa kanilang supply. Kaya, nagpasya ang grupo na pumunta sa pabrika. Balik sa Arctic Base, lumabas ang tagapagbalita at natagpo ang nagielo sa yelo ang mga zombie. Natagpuan din niya ang halos nagielong tuta at dinala ito pabalik sa base. Pagdating sa pabrika, natuklasan ng grupo na punong-puno ito ng mga zombie at ang walang tigil na ingay mula rito ay lalo pang nakakaakit ng marami. Nagboluntaryo si Cassandra na maging pain upang ilayo ang mga zombie habang sumama ang kakaibang lalaki sa kanya. Ang iba ay tumulong maglagay ng gasolina sa kotse, habang sina Dorsey at Murphy ay naghihintay sa malayo. Habang tumatakbo si Cassandra papunta sa pabrika, patuloy na kinakausap siya ng kakaibang lalaki. Lumabas na pareho silang nakaligtas dati sa isang grupong kanibal, ngunit nakataka si Cassandra dahil hindi niya ito nagustuhan at bumalik ang lalaki upang siya ay kunin muli.
Samantala, nagmadali sina Adi at Mac na dumaan sa mga zombie papunta sa pinakamataas na palapag ng pabrika upang siyasatin ang malakas na ingay. Natuklasan nila ang isang makinang patuloy na tumatakbo na siyang umaakit ng mga zombie. Nagawa ni Max na patigilin ang makina gamit ang isang bakal na pamalo, dahilan upang huminto ang mga zombie sa paligid. Gayunpaman, agad ding iniluwa ng makina ang pamalo, nasugatan si Max at muling gumalaw ang mga zombie. Muling isiniksik ni Adi ang makina gamit ang kanyang malaking pamalo, kaya ito'y tumigil. Sinamantala ng grupo ang paghinto ng mga zombie upang mabilis na maglagay ng gasolina sa kanilang sasakyan. Sa mga oras na iyon, sina Dorsey at Murphy, na nagpapahinga sa malayo, ay biglang nakapansin ng mga zombie na nagtitipon sa paligid ng kanilang sasakyan. Dahil sa takot sa nakita, nataranta si Murphy hanggang sa mapaihi siya sa pantalon. Lumabas si Dorsey mula sa sasakyan sa kabila ng kanyang katandaan at nakapatay ng mga zombie, ngunit patuloy na dumarami ang nagtitipon sa labas ng sasakyan. Sa sobrang takot, nawalan ng kontrol si Murphy at pinaandar ang sasakyan, bumangga ito sa isang bakal na haligi ng pabrika. Ang malakas na pagbangga ay lalo pang nakahikayat ng maraming zombie sa paligid ng sasakyan ni Murphy. Habang naghahanda si Cassandra na lisanin ang pabrika, biglang naglabas ng stun baton ang kakaibang lalaki upang pilitin siyang sumunod. Nagkataon namang naubusan ng kuryente ang stun baton, kaya tinadyakan niya ito pababa sa hagdan at kinain ng mga zombie. Samantala kay Murphy, pinatay ng kanyang kasamang lalaki ang mga zombie sa paligid at nailigtas siya. Ngunit sumabog ang nasirang sasakyan, pati na rin ang isang kalapit na tangke. Ang napakalaking pagsabog sa pabrika ay napansin ng komunikador ng ETH, na agad gumamit ng telephone booth upang ipaalam kay Roberta at sa kanyang grupo ang kanilang susunod na destinasyon. Samantala, ang pinuno ng grupong kanibal ay desididong ibalik si Cassandra. Nang bumalik ang isa sa kanyang mga tauhan at nagulat na nakita ito, naghanda ang pinuno ng kanibal na atakihin ang grupo ni Roberta. Pagdating nila sa lungsod, napagpasyahan ni Roberta at ng kanyang grupo na magsimulang mangolekta ng mga suplay at pagkain. Habang nagkakahiwa-hiwalay sila para maghanap ng suplay, biglang nakakita si Cassandra ng mga kasapi ng grupong kanibal. Nataranta siya at tumakbo. Walang tigil siyang hinabol ng mga kalaban, ngunit sa kasamaang palad ay nakasalubong nila ang isang malaking pangkat ng mga zombie, dahilan para makalayo si Cassandra. Sa oras na iyon, ang pinuno ng kanibal, na nakamasid mula sa isang mataas na gusali, ay nakakita kay Adi na gumagamit ng kagamitan pangkomunikasyon sa isang pulis na kotse. Napagpasyahan niyang isuko si Cassandra at sa halip ay hulihin si Adi, na mas maganda at mas madaling mapasunod. Nagawa ni Adi na makontak ang komunikador, ngunit pagkaraan lamang nito ay dinukot siya ng grupong kanibal. Nang dumating si Mac upang hanapin siya, tanging ang kanyang armas lamang ang kanyang natagpuan. Agad namang ipinaalam ng komunikador, gamit ang kagamitang pangkomunikasyon, na nadukot si Adi. Makalipas ang ilang sandali, dinala si Adi sa kampo ng mga kanibal. Inihanda siya ng pinuno ng kanibal ng pagkain at pinilit siyang sumama sa grupo. Ngunit hindi niya tinanggap ang kabutihang iyon at kalaunan ay pinilit siyang magbihis ng mapang-akit na kasuotan. Samantala, matapos muling magsama-sama, tiyak si Matthew na may kinalaman si Cassandra sa pagkakadukot. Hinarap niya ito gamit ang kanyang hormone gun at pinilit siyang isiwalat ang lahat tungkol sa grupong kanibal. Sinamantala ni Cassandra ang isang sandali ng pagkadistraksyon upang tumakas. Ngunit madaling nahuli siya ng bihasang sina Roberta at ng kanyang grupo sa isang eskinita. Inilahad ni Cassandra sa lahat kung gaano katakot-takot ang grupong kanibal, ipinaliwanag niyang ayaw na niyang bumalik. Isiniwalat niya na ginagamit ng grupo ang mga babaeng kasapi upang mag-alok ng serbisyong sexual. Ngunit ang mga customer na dumarating ay kalauna ikinikidnap at ginagawang pagkain ng mga kanibal. Samantala sa kampo, matapos isuot ang mapang-akit na kasuotan, palihim na pumasok si Adi sa kalapit na silid upang silipin ang sitwasyon. Sa loob, natuklasan niya ang iba't ibang kasangkapang panputol, at nang iangat niya ang kurtina sa isang mesa, nabigla siya nang makita ang isang taong buhay na putol ang isang paa at nakahiga doon. Nakakita pa siya ng mas maraming buhay na biktima sa likod, nakaselyuhan ang bibig at nakabitin sa ere. Lahat ay putol-putol ang katawan at nakakabit sa mga swero, naghihintay na kainin. Dahil maaaring magdulot ng impeksyon ang pagkain ng mga zombie, tanging mga buhay na tao lamang ang kinakain ng mga kanibal.
Nang subukan ni Adi na tumakas sa takot, nahuli siya ng pinuno ng kanibal. Itinali siya sa isang upuan, nais ng pinuno ng kanibal na kainin niya ang laman, ngunit tumanggi siya. Biglang dumating ang isang customer sa labas. Pinapunta ng pinuno ng kanibal ang kanyang mga tauhan upang salubungin ito, ngunit si Roberta at ang kanyang grupo ang nakatayo sa pinto. Ayaw ng mga kalaban na pakawalan si Adi. Sa isang senyas mula sa isa sa mga tauhan, pinaputukan ng sniper ang isang kalaban mula sa malayo. Pagkatapos, gamit si Adi bilang panangga at tinutukan ng kutsilyo, lumabas ang pinuno ng kanibal at humiling na ipagpalit siya kay Cassandra. Kusang loob na nag-alok si Cassandra na palitan si Adi, kaya siya ay pinalaya. Pagkatapos nilang magtipon muli, naghanda sila ng plano upang iligtas si Cassandra. Nakipag-ugnayan naman si Adi sa komunikador upang patugtugin ang ilang musika mula sa kotse na nakakaakit ng mga zombie. Ginamit ito upang utusan ang mga zombie na atakihin ang base ng grupong kanibal at iligtas si Cassandra. Nagsimula ang plano kay Dulcie na nagpanggap bilang isang kliyente at pagkatapos ay pinaslang ang mga kontrabida. Matapos supilin ang leader ng mga kanibal, mabilis na nagtago sina Dulcie at Cassandra. Kasunod nito, binangga ni Roberta ang bakod ng base gamit ang kotse na may tugtog na musika at pumasok ang grupo ng mga zombie na sumusunod sa musika mula sa TikTok. Matagumpay na pinamunuan ni Roberta sina Dulcie at Cassandra patungo sa kaligtasan habang nilipol ng mga zombie ang grupong kanibal. Nagpatuloy sina Roberta at ang kanyang grupo sa kanilang paglalakbay, dala si Murphy patungo sa isang malayong sentro ng sakit. Makalipas ang ilang sandali, may sasakyang humabol mula sa likuran at hinarangan naman ng mga zombie ang kalsada sa unahan. Bumaba silang lahat mula sa kanilang kotse upang labanan ang mga zombie. Dito na pagtanto ni Cassandra na sila ay nabitag. Nang makalapit ang sasakyang humahabol, isang grupo ng mga tulisan na nakatago sa gitna ng mga zombie ang naglabas ng baril laban sa grupo. Hiningi ng mga tulisan ang kotse ni Roberta. Upang maiwasan ang pagkamatay, nagpasya silang isuko ang laban at ibigay na lang ang kotse. Nagpatuloy sina Roberta at ang kanyang grupo gamit ang lumang kotse na iniwan ng mga tulisan. Pagkaraan ng ilang oras na pagmamaneho, muli nilang nakatagpo ang parehong mga tulisan. Sa pagkakataong ito, tila ninanakawan ng mga tulisan ang isang pamilya. Ngunit nangyari na ang pamilya pala ay mga tulisan din sa isang iglap. Ginamit nila ang kanilang mga baril upang patumbahin ang unang grupo ng mga tulisan, pagkatapos ay ninakaw ang kotse at umalis. Nagpatuloy ang grupo ni Roberta sa kanilang sirang kotse hanggang muling makatagpo ang parehong pamilyang tulisan, na ngayoy inaatake ng isang malaking grupo ng mga zombie at kinakaladkad, kasama na ang kanilang mabahong mga bahagi. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ng signal ang kanilang komunikador. Si Roberta pala ang nakikipag-ugnayan sa kanila gamit ang makinang pang-order ng isang fast food restaurant. Ipinabatid ng komunikador ang tungkol sa isang gusali malapit sa kanila na may helikopter. Nagpasya si Roberta na tumungo sa gusali upang gamitin ang helikopter at dalhin si Murphy sa sentro ng sakit. Pagdating nila sa gusali, nadatnan nila ang tambak ng mga patay na sundalo at pinigilan sila ng isang natirang sundalo na hindi sila pinapasok. Ipinaliwanag ni Roberta na sila ay nasa isang misyon na mahalaga para sa bansa at kailangan nila ang helikopter. Humingi ang sundalo ng mga medikal na supply kapalit ng pagpasok. Matapos matanggap ang gamot, agad niya itong ginamit at pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa general gamit ang radyo upang ipaalam ang tungkol sa grupo ni Roberta. Hiniling ng general na makipagkita muna sa isang doktor. Dahil nakapanood ng ilang medikal na pelikula si Dulcie, nagpanggap siyang doktor at dinala ang bag na medikal sa elevator ng gusali. Nang makaharap niya ang general, agad siyang pinagamot. Natuklasan ni Dulcie na ang sugat ng general ay nahawa na ng virus ng zombie at sinabi niyang wala na itong pag-asa at malapit ng maging zombie. Habang nagdadalamhati, nagalit ang general, nawala ng malay si Dulcie matapos siyang hampasin at itinapon siya sa bentilasyon, kung saan natagpuan niya ang isa pang doktor na naging zombie na at tinangka siyang gamutin gamit ang isang operasyon ng zombie. Matagal na naghihintay sa labas sina Roberta nang bigla nilang marinig ang mga sigaw ni Dulcie. Pinilit ng mga kasama ang sundalo na buksan ang pinto at pumasok sila sa gusali. Sa mga surveillance monitor, nakita ng general na sumakay ng elevator ang grupo ni Roberta. Nang bumukas ang pinto ng elevator, sinalubong sila ng mga zombie.
Itinulak agad ng kasamang lalaki ang sundalo palabas ng elevator, kaya siya ang kinain ng mga zombie, bago isinara muli ang pinto at umakyat sa mas mataas na palapag. Sinimulan nilang lipulin ang mga nakapaligid na zombie hanggang maubos ang kanilang bala. Biglang lumitaw ang isang higanting sundalong zombie, at desperadong binaril ni Math ang ulo nito. Sa kabila ng tama sa ulo, nanatiling buhay ang higanting zombie at sinakal si Math. Kinuha ng kasamang lalaki ang palakol at tinaga ang ulo nito. Nakatayo pa rin ang higanting zombie at dinakma siya, ngunit sinalpok ni Adi ang zombie na nagbigay daan upang mabunot ng kasamang lalaki ang pin ng granada sa katawan ng zombie. Itinulak ni Adi ang zombie sa bentilasyon na nagdulot ng pagsabog. Samantala, ipinaalam ni Murphy sa lahat na si Ducey ay nasa bentilasyon, kaya inakala nilang nadamay din siya sa pagsabog. Nang makapasok sila sa gusali, nadatnan nila ang general na nababaliw na at nakikipagpulong sa isang tambak ng bangkay ng zombie. Inilabas niya ang isang rocket launcher upang pasabugin ang grupo ni Roberta, ngunit sira at hindi na magamit ang armas. Ipinaliwanag ng kasamang lalaki na gusto lang nilang hiramin ang helikopter upang makapunta sa sentro ng sakit. Sumang-ayon ang general na pangunahan sila sa bubong upang paandarin ang helikopter. Ngunit pagdating nila, nakita nilang wasak na ito. Biglang lumabas ang mga zombie mula sa loob ng helikopter at nagsimulang magpaputok ang general nang wala sa direksyon bago siya tuluyang itulak ng mga zombie mula sa gusali na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Habang naghahanda silang umalis gamit ang kotse, lumapit ang isang zombie na nababalutan ng dugo. Si Dulcie pala iyon, naglalakad ng pasuray. Nagpasya si Roberta na tapusin na ang paghihirap niya at binaril siya. Ngunit mabilis na nakaiwas si Dulcie, kahit matanda na, at nagsabi ng masasamang salita laban kay Roberta. Noon nila napagtanto na nababalutan lamang siya ng dugo at laman ng mga zombie. Nagpatuloy si Roberta sa susunod na destinasyon at di naglaon ay nakatagpo sila ng isang ligtas na bahay, kung saan lahat ay nakapagpahinga at nakapag-relax. Sandali lamang ang kapayapaan dahil biglang lumakas ang bagyo sa labas, may kasamang malalakas na hangin at kidlat. Kumidlat at tinamaan ang mga proteksyon na harang sa labas, kaya't hindi na ito naging epektibo laban sa paparating na mga zombie. Wala nang ibang pagpipilian, kaya tumakas ang grupo papunta sa isa pang lugar. Sa pagkakataon, nadaanan nila ang bahay ni Roberta at nagpasya silang pansamantalang magtago roon mula sa mga zombie. Ginamit ni Roberta ang pagkakataon para silipin ang kanyang asawa na isang bumbero, ngunit sa halip ay isang kakaibang mag-asawa ang kanyang nadatnan sa loob. Ang sugatang lalaki ay nakahiga sa sahig at ipinaliwanag ng babaeng kasama niya na sila ay nagtatago sa bahay ni Roberta ayon sa utos ng kanyang asawa. Naging pag-asa ito kay Roberta na maaaring buhay pa ang kanyang asawa. Habang papalapit ang buhawi, nagpasya ang grupo na magtago sa basement. Sa oras na ito, pumunta si Murphy sa banyo, at nang tumingin siya sa salamin, napansin niyang nagiging isang kalbong zombie siya, dahil nalalagas ang kanyang buhok habang nag-iiba ang kulay ng kanyang balat. Bago pa man tumama ang buhawi, nagmamadaling pumunta si Roberta sa istasyon ng bumbero upang hanapin ang kanyang asawa. Pagdating niya roon, nadatnan niyang napuno na ng mga zombie ang lugar, kabilang na ang mga nakasuot ng gamit ng bumbero, na mahirap patayin dahil hindi tinatablan ng bala ang kanilang ulo. Kailangan nilang gumamit ng palakol at maso para tuluyang mapatay ang mga ito. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nila natagpuan ang asawa ni Roberta. Samantala, sa bahay ni Roberta, lubhang sugatan ang estranghero. Si Ducey, gamit ang kanyang karanasan sa panonood ng pelikula, nagsagawa ng agarang operasyon sa pamamagitan ng pagbabarena ng butas sa ulo ng lalaki upang maibsan ang presyon mula sa pagdurugo sa utak. Samantala, minaneho ni Roberta ang isang fire truck pabalik sa kanyang bahay bilang kanlungan habang ang malakas na buhawi ay tumatapon ng mga zombie sa himpapawid at ibinabagsak sila muli sa lupa. Ang mga zombie na bumagsak ay nagpatuloy pa rin sa pag-atake. Agad na nagtago si Roberta sa loob ng bahay. Biglang may isang zombie na itinapon ng buhawi ang bumangga sa bintana papasok ng basement. Agad nilang tinakpan ang mga bintana. Sa oras na ito, nang makita ni Murphy ang zombie, inakala niyang isa ito sa kanyang kauri. Agad na pinatay ni Max ang zombie, ngunit labis na nalungkot si Murphy sa pagkamatay ng kanyang kasamang zombie. Pagkatapos ng buhawi, wasak na ang bahay ngunit nakaligtas sila. Nagpaalam sila sa kakaibang mag-asawa at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay.
Sa isang maliit na bayan, maraming nakaligtas ang hirap tanggapin ang nagaganap na apokalipse, kaya't isang pinuno ng kulto ang nagtayo ng kultong zombie. Nilinlang niya ang mga residente na ang pagsamba sa mga zombie ang magliligtas sa kanila mula sa kamatayan, at nagtago siya ng maraming zombie sa simbahan, sinasabing ang pagiging zombie ay isang banal na pagbabago. Balak ng masamang pinuno ng kulto na ikalat ang zombie virus sa buong mundo. Sa pagbabalik kay Roberta, habang papunta sila sa disease center, nadaanan nila ang bayang ito at nagpa siya munang magpahinga at mag-imbak ng gamit bago magpatuloy. Ang alkalde ng bayan, isang dating kaibigan sa militar ng lalaking si Dikik, ay inimbitahan silang pumasok sa bayan upang kumain. Ngunit ayon sa patakaran ng bayan, kailangan nilang isuko ang lahat ng kanilang armas, kaya't ibinigay ng sniper ang kanyang tirador, baril ng hormone, mga kutsilyo, at maging ang mahabang kadena na nakatago sa kanyang pantalon. Maya-maya, inimbitahan ng mga miyembro ng kulto ng zombie ang alkalde na sumalo sa kanila para kumain. Dahil sa kanyang kabaitan at pag-aalala sa mga nagugutom na residente, pinayagan niya sila. Habang kumakain, ipinaalam ng Sidikikman sa alkalde ang kanilang misyon na makarating sa disease center, ngunit sinabi ng alkalde na, ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, napuno na ng mga zombie ang mga lungsod sa daraanan at imposibleng makarating sila roon. Ngunit, determinado ang Sidikikman na iligtas ang sangkatauhan, kaya't iginiit niyang pupunta pa rin sila sa disease center. Habang kumakain, napansin ng sniper na kahina-hinala ang kilos ng isang miyembro ng kulto at palihim itong lumabas ng restaurant. Sinundan niya ito at nakita niyang nahulog ang isang krusipiho sa lupa bago ito matisod at matumba. Samantala, isa pang miyembro ng kulto sa loob ng restaurant ang biglang umakyat sa mesa at inanyayahan ang lahat na sumali sa kulto ng zombie. Binuksan niya ang suot na krusipiho na may nakatagong kutsilyo, at ginamit ito upang hiwain ang kanyang leeg bago bumagsak na patay. Makalipas ang ilang sandali, nabuhay siyang muli bilang zombie at inatake ang mga tao sa restaurant. Samantala, natuklasan din ng sniper na ang kanyang krusipiho ay may nakatagong kutsilyo. Ang kultistang nakahandusay ay biglang naging isang sexy zombie at inatake ang isang gwardiya sa pinto na tila nais magkaanak ng zombie dito. Pagkatapos kumain, si Roberta ay nakikipagbiruan sa maskuladong si Dikikman nang biglang marinig nila ang malakas na katok sa pinto. Naghinala ang si Dikikman na may kakaiba at kinuha ang kanyang sandata para silipin. Biglang may zombie na bumangga sa pinto at itinapon siya sa kama. Nagawa niyang patayin ang zombie sa pamamagitan ng pagbagsak nito sa pader. Sa puntong ito, sinalakay ng mga zombie ang buong bayan, kaya't nagsitakbuhan ang mga residente sa takot. Nagtago si Murphy sa gilid hanggang sa may isang zombie na sumugod sa kanya, ngunit tumigil lamang ito at nakatitig, dahilan para itulak ito ni Murphy at magpatuloy sa pagtakas. Samantala, sina Dorsey at ang kanyang grupo ay tumatakas din ngunit nahabol sila ng mga zombie. Natalo ni Mas ang isa at pinatay naman ni Adi ang isa gamit ang blender. Nagtipon silang muli at naghanda upang tumakas palabas ng bayan sa pamamagitan ng isang daanan na binanggit ng alkalde na diretsong lumalabas palabas. Sa pagtakas, nahiwalay si Murphy at nakilala ang isang babaeng taga roon na muntik na siyang mapagkamalang zombie. Matapos makumpirma na tao si Murphy, nagpa siya silang tumakas na magkasama, ngunit isang zombie ang tumarget sa babae habang hindi pinapansin si Murphy, marahil dahil mabango siya. Napatay ng babae ang zombie ng walang awa, ngunit nagsimulang magduda kay Murphy. Dumating pa ang mas maraming zombie, at tumakas si Murphy mula sa lugar habang malupit na sinapit ng babae ang kanyang kapalaran. Samantala, nilusob ng pinuno ng kulto at ng kanyang mga tagasunod ang armory at kinuha ang lahat ng armas. Sa kabilang panig, sinubukan ni na Roberta at ng kanyang grupo na tumakas sa lagusan, ngunit nakaharang ang labasan. Maraming tao mula sa bayan ang dumiretso rin sa parehong lagusan na nagpatrap sa lahat. Hinabol sila ng mga zombie, umaatake mula sa likod at sumusugod paabante. Nang halos maabutan na nila ang grupo ni Roberta, binuksan ng sniper ang pinto mula sa labas na nagbigay daan para makatakas ang lahat bago muling isinara ni Dorsey ang pinto. Habang naghahanda silang hanapin ang nawawalang si Murphy, inatake sila ng mga armado at miyembro ng kulto. Nakatakas ang sniper at si Cassandra, at saka ipinahayag ng pinuno ng kulto na ang pagiging zombie ay nagbibigay ng immortalidad. Papapatayin na sana niya ang si Dikikman nang biglang dumating si Murphy,
ipinakita ang kanyang mga kagat at idineklara ang sarili bilang mesyas dahil hindi siya nagiging zombie. Nagsimulang maniwala ang mga tagasunod kay Murphy bilang bago nilang pinuno na nagbanta sa kapangyarihan ng kulto. Ipinakita ni Murphy na walang interes ang mga zombie sa kanya, kahit puno ng kagat ang kanyang katawan, maging sa kanyang mabaho at sensitibong bahagi. Ipinag-utos niya ang pagpapalaya kina Roberta at sa kanyang grupo na may bantang malupit na kaparusahan kung hindi susundin. Unti-unting nakita ng mga tagasunod si Murphy bilang tunay na tagapagligtas. Naiinggit, naglabas ng baril ang pinuno ng kulto, ngunit hinarangan ng sidikikman ang bala gamit ang kanyang bulletproof na kalamnan. Tinanggal naman ng sniper ang mga miyembro ng kulto mula sa bubong at tinulungan ni Cassandra na palayain ang lahat. Tiningnan ni Roberta ang sidikikman na sumagip kay Murphy. Malubha siyang sugatan at namatay matapos ipahayag ang kanyang pag-asa sa tagumpay ng kanilang misyon. Umalis ang grupo at ginamit ni Roberta ang shotgun upang wakasan ng maawain ang buhay ng sidikikman, dahilan upang siya'y mabuhay muli bilang isang sidikik zombie at tapusin ang pinuno ng kulto na buhay pa. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila patungo sa Disease Control Center. Maya-maya, nagpa siya ang mga nakaligtas na tumigil para kumuha ng supply at magpahinga sa isang lokal na pub. Doon, nakatagpo si Deucey ng isang arms dealer na kakilala niya na nagmungkahi na sumali sila sa isang kompetisyon sa pagbaril. Ang premyo ay mga dekalidad na armas o isang mamahaling kotse. Nagpa siya ang grupo na hayaan ang sniper na lumahok sa pag-asang mapalitan ang sira nilang sasakyan. Samantala, nagsimulang uminom ng sobra si Roberta. Labis na nasaktan sa pagkamatay ng sidikikman, naghanap si Deucey sa bar ng sinumang handang magbenta ng kotse. Maya-maya, may nagbanggit na may sarili siyang maayos na kotse, ngunit ayaw niyang ibenta, gusto lang niyang ipagyabang. Pagkaalis nito, palihim na sinundan siya ni Murphy at nakita itong nakahandusay dahil sa kalasingan. Ninakaw ni Murphy ang kanyang susi at aalis na sana nang biglang magising ang may-ari ng kotse. Tinangka siyang pigilan at hindi sinasadyang napunit ang kanyang damit na nagbunyag ng mga kalamnan at higit sa lahat, ng napakaraming kagat ng zombie. Sa takot, umatras ang may-ari ng kotse at napagkamalan si Murphy na isang zombie. Nagkunwaring zombie si Murphy at kinagat siya ng malakas, saka pinukpok ng bato at tumakas dala ang mga susi. Nagsimula ang kompetisyon sa pagbaril makalipas ang kaunting sandali. Sa tumpak na pagbaril ng sniper, natanggal ang maraming kalaban. Samantala, nagising ang may-ari ng kotse mula sa kalasingan at nagtipon ng mga tao sa bar upang habulin si Murphy. Naabutan nila siya sa paradahan at habang sinusubukang mabawi ang susi, natuklasan ng may-ari ng kotse ang napakaraming kagat ng zombie kay Murphy. Inisip niyang isa itong zombie kaya itinutok ang baril sa kanya, ngunit itinulak siya ni Cassandra palayo. Ang bala, na parang may gisik, ay tumama sa isang matandang lumalabas ng palikuran. Nakialam si Deucey upang pigilan ito, ngunit tinamaan naman ng ligaw na bala ang isa pang kalahok. Patuloy sa walang habas na pagpapaputok ang may-ari ng kotse, at kalaunan ay tinamaan ang may-ari ng bar. Nagdulot ng kaguluhan ang putukan, at nang maging zombie ang iba, lumala ang sitwasyon sa isang matinding labanan. Marami ang nakagat at nagkaroon ng kaguluhan habang lahat ay nagtangkang tumakas. Kalaunan, nakita ni Murphy ang may-ari ng kotse na patay, nakahiga bilang isang piraso ng sabon sa sahig, at nakakagulat na hindi nagiging zombie. Samantala, sa kompetisyon sa pagbaril, nauwi ito sa laban ng sniper at ng isang babaeng sharpshooter, pantay ang laban habang papalapit ang isang hukbo ng mga zombie. Maraming nakaligtas ang lumaban sa mga zombie upang ipagpatuloy ang kompetisyon. Galit na galit si Roberta sa madaling pagkamatay ng kanyang minamahal na si Dikikman, kaya't inilabas niya ang kanyang galit sa zombified na may-ari ng bar sa pamamagitan ng pagpatay dito. Sa kabilang panig, nanalo ang sniper ng dekalidad na armas. Pagkatapos, binaril ng arms dealer ang kanyang daan palabas at minaneho ang kotse para tumakas, kasama ang sniper at ang sharpshooter woman na pumapatay ng mga zombie habang papalapit. Sa isang tensyosong sandali, hinabol ng mga zombie ang ama ng sharpshooter woman, at nang maubos na ang bala niya, iniligtas ng sniper ang ama at ibinigay sa kanya ang dekalidad na armas. Samantala, si Roberta ay muling nakabawi mula sa kanyang pagdadalamhati at walang kahirap-hirap na pumatay ng maraming zombie. Pagkatapos magtipon muli, sa kasamaang palad na huli ng mga zombie ang sniper,
ngunit sumaklolo ang sharpshooter woman upang iligtas siya. Pagkatapos, nagpatuloy ang grupo patungo sa susunod na lungsod, handang harapin ang anumang pagsubok na naghihintay. Sa mga larawan mula sa satellite, napansin ng tagapag-ugnay ang libu-libong zombie na desperadong humahabol kina Roberta at sa kanyang grupo. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa susunod na bayan, ngunit hindi naandar ang kanilang sasakyan at labis na kapos sila sa tubig. Habang bumibigat ang pagod, narinig nila ang malakas na ugong mula sa lupa, hudyat ng paparating na malaking hukbo ng mga zombie mula sa malayo. Nagkubli sina Roberta at ang kanyang grupo sa loob ng isang bahay, habang ang ibang mga nakaligtas ay malupit na pinatay, naiwan ang isang natatakot na lalaki na sumama sa kanila sa pagtatago. Nang halos mabasag na ang harapang pinto, umatras sila papasok pa sa loob, patungo sa morgue. Hindi nagtagal, narinig nila ang ingay ng zombie mula sa isa sa mga drawer ng morgue. Nang buksan nila ito, biglang sumulpot ang isang zombie at sinunggaban si Dulcie. Mabilis na binaril ni Roberta ang zombie habang patuloy na sinisira ng mga zombie ang pinto. Nagpasya silang magtago sa loob ng mga drawer ng morgue. Sa natitirang isang drawer, binuksan ito ni Roberta, ngunit mayroong zombie sa loob, kaya't wala ng lugar para sa kanya. Agad na kinuha ni Murphy ang isang body bag mula sa sahig at pinilit si Roberta na doon magtago. Pinangakuan niya si Roberta na hindi siya tatakas at sisiguraduhin niyang madadala siya sa Disease Control Center. Ilang sandali pa, nabasag ang pinto at dumagsa ang maraming zombie sa loob ng morgue. Sa pagkakataong immobilized ang lahat, tumakas si Murphy mula sa grupo dahil ayaw niyang mapunta sa Disease Control Center sa takot na maging test subject. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga zombie, wala ni isa man sa kanila ang kumilala sa kanya bilang tao. Sa sandaling iyon, napansin ni Murphy ang kumikislap na mga ilaw sa tuktok ng isang gusali. Pagpasok niya roon, natagpuan niya ang isang ina at anak na nakaligtas. Samantala, sa kinaroroonan ni Roberta, umalingaw ang ingay ng mga zombie sa loob ng morgue. Hindi na kinaya ng lalaking may phobia at nagtago rin sa isang drawer ng morgue, ngunit kalaunan ay lumabas upang lumaban sa mga zombie na siyang pumatay sa kanya. Bumalik kay Murphy, agad niyang kinuha ang pagkain at inumin ng mag-ina. Sinabi ng babae na kung sakaling makita niya ang lalaking naka-red jacket, iyon ang kanyang asawa at hiniling niyang ibalik ito kay Murphy. Paglabas niya ng gusali, nakakita siya ng zombie na naka-red jacket sa may pasukan, kaya pinapasok niya ito sa loob ng gusali. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang umurong ang mga zombie palabas ng lungsod, ngunit hindi magawang iwan ni Murphy sina Roberta at ang iba pa, kaya nagpasya siyang bumalik. Samantala, si Roberta na nakatago sa body bag ay muntik nang madiskubre ng isang zombie. Bago ito umatake, tinawag ni Murphy ang zombie at inilayo ito. Dahil sa kanyang mutation, nagsimulang magbigay ng simpleng utos si Murphy sa mga zombie, tinatrato ang mga ito na parang empleyado niya. Matapos mailigtas si Roberta, nagdala rin siya ng pagkain at inumin para sa lahat. Masayang nagsalo ang grupo at pinuri si Murphy sa kanyang kakayahan. Sa kaligayahan, nasarapan si Murphy sa pakiramdam na siya ay mabuting tao. Ngunit nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin, napansin niyang kakaiba na ang kanyang mga mata. Agad siyang tumayo at inudyukan ang lahat na umalis dahil muli na namang nagbabago ang kanyang katawan. Samantala, matapos maghiwalay ni Mac at Adi mula sa grupo ni Roberta, nagtungo sila papunta sa Disease Control Center. Dumaan sila sa isang abandonadong bayan at nagpasya munang magpahinga. Madalas na bumabagabag kay Adi ang mga alaala ng nakaraan na hindi niya lubos maalala, kaya siya ay nainis. Upang paligayahin siya, lumabas si Mac upang maghanda ng pagkain. Pagbalik niya, mahimbing nang natutulog si Adi. Sa kanyang panaginip, biglang nagising si Mac at nakatagpo ng higanting zombie habang naglalakad sa labas. Tumakbo siya ng mabilis at pumasok sa isang abandonadong gusali. Bago pa siya atakihin, bumagsak ang malalaking piraso ng semento mula sa itaas at malubhang nasugatan si Mac. Nilapitan siya ng zombie at sinimulang kagatin. Sa isa pang panaginip, nakita ni Adi si Mac na hinahabol ng higanting zombie sa loob ng gusali, naipit at napilitang tumalon mula sa gusali at nabutas ang katawan sa isang bakal. Muli siyang nilapitan ng zombie at kinagat. Pagkatapos, napanaginipan naman niya si Maxi na nakahanap ng maliit na silid sa gusali, ngunit hinarangan ng higanting zombie. Sinubukan niyang lumaban ngunit natalo at kinagat hanggang mamatay.
Sa huli, napanaginipan ni Adi na siya mismo ang pumunta sa gusali, pinatay ang higanting zombie gamit ang baseball bat at pumasok sa maliit na silid. Naalala niya ang kanyang kabataan nang unang sumiklab ang sakuna ng mga zombie at napatay ng kanilang ina ang kanyang kapatid matapos itong maging zombie. Lumitaw ang zombie ang ina at paulit-ulit niya itong sinaksak ng kutsilyo. Sumugod ito sa kanya ngunit naitulak at naibaon niya ang kutsilyo sa ulo nito. Ang mga sunod-sunod na panaginip na ito tungkol kay Mac na lumalaban sa mga zombie ay kumakatawan sa kanyang pagtangging alalahanin ang masakit na nakaraan. Pagkatapos ng matinding pakikibaka, nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang kanyang mga karanasan. Pagkagising, napahagulhol si at agad siyang niyakap at pinatahan ni Mac, una sa pamamagitan ng mga salita at kalaunan ng kanyang bisig. Samantala, dumating sina Roberta at ang kanyang grupo sa isang bayan na puno ng pabrika at nagpasya silang silipin ang loob ng isa. Bigla silang nakatagpo ng mga zombie na kumikislap ng berdeng liwanag. Mabilis na itinago ni Roberta ang lahat sa gilid. Hindi sila napansin ng mga zombie at malapit nang makaalis nang biglang may umutot. Ang ingay ng utot ay nakaakit ng mga zombie, ikinagalit ng lahat. Agad na pinatay ni Dosi ang zombie. Dumami pa ang ganoong klase ng zombie, kaya kinuha ni Roberta ang kanyang maliit na baril at pinaputukan ang mga ito. Maya-maya ay nabuksan ang isang pinto, at may isang ama at anak na nakasuot ng protective gear na tumulong sa kanila na barilin ang mga zombie sa paligid. Binalaan ng lalaki sa pabrika si Roberta na huwag hawakan ang mga zombie. Ipinaliwanag niyang mga uri ito ng radiation loss na matagal nang na-expose sa radyasyon kaya't sobrang radioactive at nakakahawa ang kanilang katawan at dugo. Sinuri ng mag-ama na parehong nagtatrabaho sa nuclear power plant ang kalusugan ng lahat at nagbigay ng gamot laban sa radyasyon. Pagkatapos ay ibinahagi ng lalaki mula sa pabrika ang isang malaking krisis. Matagal nang hindi napapanatili ang planta ng kuryente at nasa delikadong kalagayan, posibleng sumabog sa loob ng ilang oras at maapektuhan ang maraming lungsod. Mayroon mang eroplano, dalawa lang ang kasya. Sinabi ni Roberta sa mag-ama na isinasagawa nila ang isang misyon ng gobyerno at kailangan nilang ayusin ang planta dahil kung hindi makararating si Murphy sa Disease Control Center. Inihatid nila ang lalaki sa pabrika ng kuryente, nakipaglaban sa mga zombie habang papasok. Pagdating sa loob, sinalubong sila ng napakaraming radiation zombies. Pumasok sa elevator ang lalaki sa pabrika at pinilit silang umalis agad dahil wala silang proteksyon laban sa radyasyon. Makalipas ang ilang sandali, palabas na lumabas ang lalaki sa pabrika, nanginginig at bumagsak sa panghihina. Ibinunyag niyang hindi siya nagtagumpay sa pagkukumpuni ng nuclear system. Bago siya namatay dahil sa impeksyon ng radyasyon at tuluyang maging zombie, pinatay siya ni Roberta. Labis namang nasaktan ang anak na babae nang lumabas sila ng pabrika. Sinabi ni Roberta sa dalagang taga-pabrika na tapusin ang trabaho ng kanyang ama at ayusin ang nuclear system upang maiwasan ang pagsabog. Ngunit hindi alam ng dalagang taga-pabrika kung paano ayusin ang sistema at nagpasya na dalhin ang lahat upang hanapin ang kaibigan ng kanyang ama, isang senior nuclear engineer na makakatapos ng gawain. Pagdating nila sa bahay, sinipa ng engineer si Dulcie sa lupa at tinutukan sila ng baril, pinaghihinalaang nandoroon sila upang magnakaw ng mga suplay. Sa sandaling iyon, tinutukan ng sniper ng kutsilyo mula sa likod ang engineer at pinaamo siya. Pagkatapos ipaliwanag ang sitwasyon, pumayag ang engineer na pumunta sa pabrika para sa pagkukumpuni. Kalaunan, pumasok ang sniper at ang engineer na nakasuot ng protective gear sa pabrika. Madaling nilipol ng sniper ang mga zombie sa kanilang daraanan hanggang makarating sila sa control center. Inilabas ng engineer ang isang repair vehicle upang magsagawa ng remote repair. Ngunit nasalubong nila ang isang malaking hukbo ng mga zombie. Ginamit ng engineer ang laser ng sasakyan upang patayin ang mga zombie, ngunit mas marami pa ang dumating hanggang sa nawasak at nadurog ang repair vehicle. Muling nabigo ang kanilang misyon, kaya umalis ang dalawa sa nuclear power plant. Makalipas ang ilang sandali, nag-usap ang lahat para sa bagong plano. Nagpasya silang sabay-sabay na pumasok sa nuclear power plant para sa mapanganib na manual repair at hiniling na ilikas si Murphy ng dalagang taga-pabrika sakay ng eroplano mula sa blast zone upang maiwasan ang pagkabigo ng misyon at ang kanyang posibleng pagkamatay. Matapos magpaalam kay Murphy, lumipad ang dalagang taga-pabrika.
Ngunit habang lumilipad, nagkaaberya ang lumang eroplano at bumagsak na durog-durog. Nang magkamalay si Murphy, lumabas siya ng eroplano at natagpuan ang dalagang tagapabrika na patay, nabutasan ng bakal. Habang inihahanda niyang tapusin ang paghihirap nito gamit ang bato, lumabas mula sa eroplano ang zombie girl at ginaya ang kilos ni Murphy. Dahil hindi na siya makaligtas sa blast zone, nagpa siya si Murphy na bumalik at muling makipagsanib kay Roberta. Kasunod niya ang zombie girl na sinusundan ang kanyang amoy na parang eth. Pagbalik sa nuclear power plant, tanging ang engineer at ang sniper lamang ang may advanced protective suits upang makayanan ang matinding radiation at inutusan ang iba na umurong. Patuloy na pinapatay ng sniper ang mga zombie na pumapaligid. Bigla namang inatake ng isang zombie ang engineer at nakagat siya kahit may suot na suit. Pinatay ng sniper ang zombie at ang engineer na ayaw mamatay sa masakit na radiation at maging zombie ay humiling sa sniper na barilin siya matapos ang pagkukumpuni. Ngunit nang dumating ang oras, hindi nagawa ng sniper na patayin siya. Kaya tinanggal ng engineer ang kanyang lubid at kusang nahulog sa mataas na temperatura ng pugon, dahan-dahang namatay. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Murphy at nakasama muli si Roberta, habang sumusunod ang zombie girl. Handang barilin ni Roberta ang zombie girl, ngunit pinigilan sila ni Murphy, naniniwalang hindi ito mananakit. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng lahat ang kanilang paglalakbay patungo sa Disease Control Center. Dumating sina Adi at Mac sa pamamagitan ng isang ahente sa kulungan ng T. Pagbukas ng pinto, nakita nila ang ilang mga zombie. Dahil naharap na kamakailan sa kanyang mga takot, masayang nakipaglaban si Adi at pinatay ang lahat ng zombie. Pinadala silang lahat upang kagatin si Satanas sa impyerno. Bigla nilang narinig ang kakaibang ingay at nagpunta upang alamin. Doon nila nalaman na narating din ni na Roberta at ng kanyang grupo ang kulungan at nagkita silang lahat muli. Napansin ni Mac na sugatan si Cassandra. Ipinaliwanag ni Dorsey na nasugatan ito ng wire fence sa hita at matindi na ang impeksyon, kaya mahina siya. Pagkatapos, nagtagumpay silang makipag-ugnayan sa communicator sa pamamagitan ng video screen ng silid. Ipinaalam ng communicator na may mga tauhan pa ring gumagana sa Disease Control Center. Kailangan nilang hanapin ang pangunahing doktor na unang nagbakuna kay Murphy. Sa bagong misyong ito, nagsimula ang grupo papunta sa Disease Control Center. Sa daan, nasalubong nila ang maraming batang lalaking zombie. Humiling si Adi ng paghinto at bumaba siya ng sasakyan, handang patayin ang mga zombie boy. Ngunit bigla niyang naalala ang kanyang yumaong kapatid at muntik nang makagat ng zombie, bagay na nagpabalik sa kanyang ulira. Nang makabawi, pinatay ni Roberta ang zombie boy at ipinagpatuloy nila ang kanilang biyahe. Di nagtagal, napansin ni Roberta ang isang batang lalaki na naglalakad sa kalsada. Napag-alaman nilang ipinadala siya ng matanda ng kanilang tribo upang hanapin ang kanyang ama sa malalayong lugar. Sinabi ni Roberta sa bata na aabuti ng ilang linggo bago makarating sa bayan kung sa kalsadang iyon dadaan. Kaya hiniling niya na dalhin sila ng bata pabalik sa kanyang tribo upang makapagpahinga. Sa pagsunod sa kanyang direksyon, nakarating sila sa tarangkahan ng tribo. Pagkababa ni Mac upang suriin, napaligiran sila ng mga babaeng may baril na walang tigil na nagpapaputok, tinatakot sila at inuutusang umalis. Bumaba si Roberta at ang bata mula sa sasakyan at agad binuksan ng mga babaeng gwardiya ang gate. Lumabas ang matanda ng tribo upang salubungin ang lahat at pumayag na gamutin si Cassandra. Ngunit ipinaalam niya na ito ay tribo ng kababaihan lamang, kung saan lahat ng babae ay maaaring pumasok at magtamasa ng mga pasilidad at pagkain. Ang mga lalaki, maliban sa mga bata, ay mahigpit na ipinagbabawal. Natuklasan nila na tila isa itong masayang kaharian at doon sila pansamantalang nagpahinga. Kalaunan, sinuri ni Roberta ang paggaling ni Cassandra, ngunit nadiskubre niya ang lihim ng tribo. Lahat ng batang lalaki ay nililinlang upang maligaw kapag sila ay lumalaki na nagpapahiwatig ng kakaibang sikreto. Samantala, si Murphy na naghihintay sa labas ay napansin ng isang babaeng blonde na nagbabantay sa pinto. Naghanda ito ng fruit pea para sa lahat at nagdala ng isa kay Murphy, umaasang makasalo siya. Sa sandaling iyon, hiniling ni Murphy sa sniper na lumayo upang maiwasan ang tensyon. Pumasok ang babaeng blonde sa tolda at pinakain si Murphy ng fruit pea, at kapalit nito, ginantimpalaan siya ni Murphy ng kanyang mga hormones.
Sa loob ng tribo, sinimula ng matanda ng tribo na hikayatin si Adi na manatili sa tribong pambabae lamang. Ngunit ayaw ni Adi sa una, dahil hinahangad niya ang mga lalaking maskulado at nais niyang gugulin ang buhay kasama si Ma. Samantala, dumating ang mga miyembro ng tribo kasama ang isang babae na biktima ng domestic abuse. Malugod siyang tinanggap ng matanda ng tribo at mariing kinondena ang karahasan ng mga lalaki. Naaresto rin ang abusadong asawa ng mga bumalik na miyembro at inihanda para sa parusa. Dinala nila ang asawa sa harap ng silid ng parusa, kung saan nakakulong ang nakakatakot na zombie bear, at doon siya nilapa hanggang mamatay. Binanggit ng matanda ng tribo na marami pang babaeng inaabuso sa labas at nais niyang magsagawa ng rescue mission kasama ang lahat. Sina Roberta at Adi ay nagsagip ng dalawang babaeng inaabuso matapos harangin ang isang grupo ng abusadong lalaki sa highway. Pagkatapos itali ang mga ito, pinilit ng matanda ng tribo si Adi na barilin ang isa sa kanila. Sa ilalim ng impluensya ng matanda, binaril ni Adi ang isang lalaki at ginawa siyang zombie na agad umatake sa iba pang mga abuser. Pagbalik sa tribo, agad na dinala ni Roberta si Cassandra at nagpa siya ng umalis, itinuturing na hindi normal ang gawain ng tribo na pumatay ng mga lalaking tao. Samantala, nilapitan ni Adi si Mac upang ipaalam ang kanyang desisyon na sumali sa tribo at nakipaghiwalay sa kanya. Pagkarating niya muli sa tribo, nagsara ang mga tarangkahan sa kanyang likuran. Sinabi ni Adi kay Roberta na napagpasyahan niyang iwan ang koponan at manatili sa tribo. Pagkaraan, pinaalis si Roberta mula sa tribo at pinilit ang lahat na umalis agad. Sinubukang sumugod ni Mac sa tarangkahan upang ibalik si Adi, ngunit binaril siya ng isang gwardiya. Pinigilan ni Roberta si Mac na handang iwanan ang grupo para lang masundo ang kanyang kasintahan. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang misyon, nagmaneho patungo sa Disease Control Center. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Murphy na nagsisimula ng magbago ang kanyang balat, may mga bahagi na nagbabalat na labis niyang ikinabahala. Habang dumaraan sa isang bayan, nagpa siya ang grupo na huminto upang kumuha ng supply, ngunit sinalubong sila ng napakalaking hukbo ng mga zombie. Nagawa nilang barilin ang mga zombie sa paligid nila, ngunit dahil sa sobrang dami, mabilis na naubos ang bala ng lahat. Nagmadali silang pumasok sa isang bahay malapit para magtago, ngunit napansin nilang nawawala si Murphy. Lumitaw ang mas maraming zombie sa loob ng bahay, kaya napilitan ang grupo na pumasok sa isang maliit na silid upang makaiwas sa pag-atake ng mga zombie. Biglang nakarinig sila ng mga putok ng baril sa labas. Lahat ng zombie ay napapatay. Paglabas nila, nagulat sila nang makita ang isang triogang na siyang nagligtas sa kanila. Sa sandaling iyon, nakita nila si Murphy na kalmadong naglalaro ng golf sa labas na hindi man lang nadadampian ng mga zombie. Pagkatapos, nagsama-sama silang lahat upang uminom at makilala ang isa't isa. Nagtanong ang trio tungkol kay Murphy at nag-atubili si Roberta na ipaalam ang kanyang sikreto sa mga estranghero. Ngunit buong yabang na tinaas ni Murphy ang kanyang damit upang ipakita ang kagat. Ipinahayag na siya lamang ang taong nabakunahan laban sa zombie virus, kaya immune siya sa mga pag-atake ng zombie. Nagpa siya ang trio na sumama sa koponan ni Roberta at tumungo sa Disease Control Center. Nang pumayag si Roberta, unti-unting nalasing ang lahat at nawalan ng malay, at huli na nang matuklasan ni Roberta na sila pala ay nilason. Pagkagising ng grupo, natagpuan nilang nakaposa sila kasama ng mga zombie. Ginamit ni Roberta ang payong upang patayin ang mga zombie, at pagkatapos ay ginamit ang ngipin niya sa kuko upang buksan ang posas. Samantala, kinidnap ng trio si Murphy, balak gamitin ang kanyang immunity upang makapagnakaw ng mga gamot sa isang pharmaceutical factory. Ginamit ni Roberta ang radyo ng sasakyan upang ipaalam sa communicator ang sitwasyon ni Murphy. Gumamit ng satellite imaging ang communicator upang subaybayan ang direksyon ng trio at pinayuhan ang grupo na habulin sila. Samantala kay Murphy, iniulat ng trio na napasok ng mga zombie ang pharmaceutical factory at ang ilan sa kanila ay nakain ng stimulant, dahilan upang maging mabangis na mga zombie. Ang mga mababangis na zombie na ito, na mas mabilis at mas agresibo kaysa karaniwang zombie, ay mahirap labanan kahit gamit ang mabibigat na armas. Habang naghahanda ng kanilang kagamitan ang trio, palihim na dumura si Murphy sa isang bote ng tubig na ininom ng isang babae mula sa grupo nang hindi niya namamalayan. Kalaunan, habang nagsusuri ang trio sa paligid,
tinangkang gamitin ni Murphy ang kanyang mutated abilities upang kontrolin ang babae na nagbabantay sa kanya. Nag-focus siya at napataas ang baril ng babae at nakaputok. Tinangka niyang agawin ang baril, ngunit pinigilan siya ng isang lalaking miyembro ng trio. Sa isang planadong kilos, kinamot ni Murphy ang lalaki, pinayagan ang virus mula sa kanyang sugat na makahawa rito. Nadiskubre na ni Murphy na anumang likido mula sa katawan ay maaaring maglipat ng kanyang virus, isang pabago-bagong mutasyon ng zombie virus at experimental vaccine. Ang hindi matatag na virus na ito ay hindi nagiging sanhi upang maging zombie ang tao, ngunit mabilis nitong sinasakop ang utak na nagbibigay kay Murphy ng kakayahang kontrolin ang isip. Pagdating sa pharmaceutical factory, sinalubong ng grupo ang napakaraming mababangis na zombie na naglipana sa paligid ng pasilidad. Tumangging makipagtulungan si Murphy sa pinuno ng triogang. Dahil sa pamimilit, pinuwersa siyang pumasok at magnakaw ng gamot. Bilang tugon, marahas na kinagat ni Murphy ang braso ng pinuno at itinurok sa kanya ang virus. Galit na galit, tinutukan ng baril ng pinuno si Murphy. Sa huli, pumayag si Murphy na pumasok sa pharmaceutical facility. Sa loob, pinaandar ni Murphy ang external alarm na umakit sa lahat ng zombie patungo sa paligid. Pagkatapos, pumasok ang trio sa bodega upang ilipat ang mga gamot. Maya-maya, pinatay ni Murphy ang alarma, dahilan upang bumalik ang mga zombie sa loob ng pasilidad. Nang isipin ng pinuno na wala ng silbi si Murphy, handa na niya itong barilin nang biglang dumating si Roberta at agad na nakialam. Eksaktong pagdating ng mga zombie sa bodega, inatake ang mayor. Nagsimulang magpaputok ang grupo sa mga zombie sa paligid. Napatay rin ng mga zombie ang babaeng miyembro ng gang. Pagkatapos mapatay ang lahat ng zombie, nakita ng grupo ang pinuno ng gang na tinututukan ng baril si Murphy. Sa sandaling iyon, nag-focus si Murphy at hindi na nakagalaw ang pinuno ng kusa. Pinilit niya itong itutok ang baril sa sarili at pinilit itong kitilin ang sariling buhay. Napagtanto ng lahat na kaya nang madaling kontrolin ni Murphy ang mga nahawa. Umalis sina Roberta at ang kanyang grupo mula sa pharmaceutical factory patungo sa susunod na destinasyon, ang Disease Control Center. Makalipas ang ilang sandali, inutusan ng communicator si Roberta na pumunta sa kalapit na research station. Ang datos sa research station ay nagpakita ng kamakailang aktibidad ng pangunahing doktor. Sa parehong oras, matindi ang impeksyon sa sugat ni Cassandra at nahihirapan na siyang mabuhay. Pagdating nila sa research station, natagpuan ng grupo ang kumpol ng mga zombie na nakatayo ng hindi gumagalaw sa pasukan. Dahil nag-aalala na baka tumakas si Murphy, agad siyang ipinosa ni Roberta. Nagalit si Murphy, iniisip na dapat silang magtiwala sa isa't isa, at naglakad siyang mag-isa pasulong. Agad siyang pinigilan ni Docy, ngunit ang kanyang boses ay nakakuha ng atensyon ng mga zombie. Nagmadali ang lahat pabalik sa sasakyan upang makaiwas sa napakaraming zombie. Nang matanto nilang kaunti na lamang ang kanilang bala at hindi kakayanin ang sobrang daming zombie, tinawag ni Roberta si Murphy, umaasang babalik ito upang tumulong. Pagkatapos noon, bumalik si Murphy sa sasakyan, binuksan ang van at inutusan ang lahat na sumunod ng malapitan. Pinahinto niya ang mga zombie sa pag-atake. Lahat ay kumapit sa kanya, takot na muling atakihin. Sa huli, ligtas silang nakarating sa Research Institute. Pagpasok nila, natuklasan nilang lahat ng staff ay nagmutate at namatay. Bubuksan na sana ni Roberta ang posas, ngunit nabasag na iyon ng madali ni Murphy. Nakakita ang sniper ng maraming zombie na papalapit. Siya at si Docy ay madaling napatay ang mga paparating na zombie. Maya-maya, ipinaalam ng communicator kay Docy, gamit ang isang smartphone sa mesa, na ito ay isang top-level research station. Kinakailangan ng disinfection ang pagpasok at paglabas upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Kapag may sinumang may dalang virus ang pumasok o lumabas, bobombahin ang istasyon. Ang pansiguridad na hakbang na ito ay ginawa upang maiwasan ang paglaganap ng nakamamatay na virus. Agad na pumasok ang lahat sa disinfection room para sa masusing paglilinis. Pagkatapos, nakarating sila sa isang ligtas na bahagi ng laboratorio at natuklasan ang iba't ibang mutated zombies. Sa sandaling iyon, may kakaibang itsura ng zombie na dahan-dahang lumapit. Hiniling ni Docy kay Murphy na subukang kontrolin ang zombie upang umalis ito. Lumapit si Murphy at tinangka itong kontrolin sa isip, ngunit natuklasan niyang isa itong experimental zombie.
Ang virus sa mga experimental zombie na ito ay binago na at hindi na makokontrol kahit na mas malakas na infected na individual. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Murphy ang dalawang zombie at madali niyang pinigtas ang ulo ng mga experimental zombie. Nagpatuloy ang grupo sa paghahanap sa lead doctor. Sa puntong ito, hindi na makagalaw si Cassandra dahil sa labis na pagod. Malungkot na nagpaalam ang lahat sa kanya matapos tignan ni Murphy siya ng huling beses. Sa wakas, nakarating sila sa laboratorio na walang laman at natagpuan sa mesa ang isang subject na naging kalahating tao, kalahating zombie, at patuloy na nakikiusap na palayain siya. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan ang communicator kina Roberta at sa kanyang grupo sa pamamagitan ng screen at ipinaalam na ayon sa talaan ay paparating na ang lead doctor at mga sundalo. Biglang bumukas ang pinto at 3 tao na nakasuot ng isolation suits ang pumasok. Ngunit nang alisin nila ang kanilang mga maskara, hindi sila ang lead doctor na hinahanap kundi isang kalbong lalaki na ipinapakita ang kanyang kalbong ulo. Ipinahayag ng kalbo na siya ang supervisor ng doktor at matagal nang patay ang lead doctor. Siya raw ay naroon sa research station upang bumuo ng bakuna para iligtas ang sangkatauhan. Sinaliksik ng communicator ang ITSE database at nadiskobring hindi talaga supervisor ng doktor ang kalbo. Si Murphy, na hindi pa natutuklasan, ay nagpa siyang tulungan muna ang experimental subject na makalaya. Habang papatayin na sana ni Murphy ang experimental subject, sinabi nito kay Murphy na ang kalbo ay isang malupit na kontrabida. Pinatay siya ni Murphy sa isang iglap at idineklara na hindi siya sasama sa kalbo. Sa sandaling ito, natuklasan ng communicator na ang kalbo ay isang tusong biovirus traitor. Agad niyang binalaan si Roberta at ang kanyang grupo. Napansin ng sniper ang mensahe ng communicator, kasabay ng isang malakas na kalabog mula sa labas ng pinto. Biglang sumugod si Cassandra. Lumabas na palihim siyang kinagat ni Murphy sa mukha habang nagpapaalam at nahawa siya ng virus. Ngunit imbes na maging zombie, nilabanan niya ang impeksyon mula sa kanyang sugat. Agad nag-utos si Murphy, inatasan si Cassandra na alisin ang virus traitor at ang kanyang mga sundalo. Mabilis niyang pinatay ang mga sundalo, ngunit binaril siya ng traitor. Agad na nakataka si Murphy. Binaril naman ng virus traitor si Dosi, na masyado nang matanda para makatakbo ng mabilis tulad ng iba. Agad na nilapitan ng lahat si Dosi at natagpuan siyang nakahandusay, walang malay. Samantala, habang naghahanda si Murphy na umalis sa safety zone, hinabol siya ng virus traitor. Agad siyang binalaan ng communicator na ang pag-alis ng hindi dumadaan sa decontamination ay magpapagana ng self-destruct sequence. Sa puntong ito, wala nang pinaniwalaan si Murphy, kaya ginamit niya ang kanyang mutated strength upang buksan ang safety door at tumakas sa evacuation ladder. Sa sandaling iyon, nagsimulang magmutate at matuklap ang kanyang balat. Patuloy na isinasagawa ni Roberta ang first aid kay Dos. Nahinto naman ang mga sundalo ng mutated Cassandra. Pagkagising ni Dosi, agad tumakas ang grupo mula sa research station. Samantala, biglang nakatanggap ng agarang abiso ang communicator na nagsasabing may destruction missile na remote-controlled upang targetin ang Arctic base kung saan siya naroroon. Pagbalik ni Roberta sa sasakyan, napagtanto niyang tatama na ang misile, kaya mabilis siyang nagmaneho papalayo. Samantala, tumakbo palabas ang communicator, at tamang-tama ang dating niya para makita ang missile na wawasak sa kanyang base, wala siyang magawa at hinarap niya ang kapalaran niya. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe and like. 500 likes para sa Season 2.